Alright, so today, papanoorin naman natin yung nakita ko sa TikTok, sa Facebook, madami na ako nakikita sa social media na parang meron daw pare o a priest na mention ng SB19, ang mahalima, ang SB19 sa kanyang homily, no? At dito ko siya nakita sa channel ni Miss O. Alam mo naman yung mga updates about sa mahalima ay makita natin kay Master Miss O. Ang title dito, Priest talks about the struggle of SB19 in his homily at Quiapo Church. So hindi ko pa ito napapanood kasi every time dumadaan sa newsfeed ko to, ay ginaganon ko agad. Para bale, this is the first time na papanood. Puta, 9 days ago na pala to. I'm very late na, but I don't care. Ang mahalaga ay na-release na ng SB19 yung Gento. I have been waiting for so long for that music video. Thank you SB19. By the way mga master, nakalabas na yung Gento. Gento out now. Sana i-stream nyo yung Gento. Kagabi lang talaga, pero ang bilis mag-upload ng SB19. Nandun na. Search nyo lang sa YouTube, Gento. SB19, panoorin nyo. Magandang music video. Napakalupit, napakaganda. What the F? So, eto na. Mapapakinggan na to. By the way, welcome master sa mga bagong subscriber. At mga bagong master natin dyan. Isa ka ng ganap na master. Ano ba? Dapat kailangan kong gumawa ng parang parang M na para maganda. Meron tayong next time. Pero, welcome sa'yo, master. Isa ka ng ganap na master. Isa kang malupit na nilalang. Kaya, ito, umpisa na natin. Homily sa Quiapo Church, no? Medyo malayo kasi yung Quiapo dito. Sayang, no? Nandun ako sana. Ba't naswertihang nandun ako? Man! Sigaw ako na! Oh! Let's go! Sige. Ano kaya? Sila yung halimbawa ng sinabihan ng mga taong baliw. Galing? Pero sila ngayon ang nagdadala. Ano daw? Sila yung halimbawa ng sinabihan ng mga taong baliw. Baliw? Pero sila ngayon ang nagdadala ng musika ng mga Pilipino sa ibang bansa. Sila yung sinabihan ng mga taong daw? Hindi ko maintindihan masyado si Father dito, no? Yung mic, ano ba? Ano daw? Sila yung halimbawa ng sinabihan ng mga taong baliw. Baliw? Pero sila ngayon ang nagdadala. Men! Hindi ko mag-guess kung baliw o galing yung sinabi ni Father. Pero yung contrast kasi ng sabi niya, pero ngayon siya nagdadala ng Pilipinas. So, siguro negative yun. O baliw ata yun. Hindi ko siya masyadong marinig. Sila yung halimbawa ng sinabihan ng mga taong baliw. Baliw? Pero sila ngayon ang nagdadala ng musika ng mga Pilipino sa ibang bansa. Damn. Baliw ba yung sabi niya o galing? Bungol naman ako, pre. Aalala ko may isang grupo na sumisikat ngayon. Grupo? Yung SB19. Walang yung nag-share. P-pop, yung The King of Pop. Yung parang Korean style. Pero not Korean. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung pwedeng mag-clap or parang pagsabi niyang SB19, yay! Parang pwede mag-gubanan sa simbahan. Hindi ko alam na, pero walang nag-react sa kanya. SB19. Wait lang. Isang grupo na sumisikat ngayon. Walang nag-react eh. Yung SB19. Parang Yung bang P-pop. pero walang nag-react. Sa simbahan kasi. Pop, yung parang Korean style. Pero not Korean but Filipino. P-pop. Tama, Father. Naalala ko nung sila ay nag-uumpisa pa lang, napapanood ko. Walang pumapansin sa kanila kapag sumasayaw sa mall. May kinikilabutan ako. Sinasabihan pa sila ng mga copycat. Yung nang... Tangina, naiiyak ako. Wag mo lang pinapaalala, Father. Putik na. Naalala ko yung mga clips na napanood ko dati na sumasayaw sila sa mall na sila lang. Napakasakit panoorin, putik. Punyel. Ano ba yan? Wala namang sinasabi si Father. Kumalma ka, putik naman eh. Ano ba yan? Okay.
Focus. Korean style. Pero not Korean, but Filipino. P-pop. Ah, Naalala ko nung sila ay nag-uumpisa pa lang, napapanood ko, walang pumapansin sa kanila kapag sumasayaw sa mall. wala talaga. Sobrang Sinasabihan pa sila ng mga copycat. Yung nanggagaya ng itsura ng mga K-pop. shit. Man, nung una ko din sila nakita, I'm not gonna lie. Siyempre, putik, sikat na sikat yung K-pop nung time na yun. Ano, alangan ba naman, pre? I'm not gonna lie, pre, dati nung napanood ko sila first time nung pinakita ni ate. Sabi ko, parang ano mo, parang Korean ba sila? Yun yung sabi ko agad. Pero nung napakinggan ko na yung kanta nila, pre, doon na nagbago yung isip ko. Lalo nung napakinggan ko yung nakakalimutan ko talaga yung palagi yung title ng kanta nila na pinakauna ko napakinggan yung nakalimutan ko na naman yung title, basta yung nasa may kurtina na parang ano, tapos Tagalog yun eh. Kaya doon ko na talaga sila sinabing Pinoy to, anong Korean, hindi anti-Korean. Syempre, ano lang yan, wala namang nakatalagang looks bilang Korean tsaka Pinoy di ba? Nagkataon lang sila sikat, kaya syempre, meron tayong ma-adapt na mga konting wisik-wisik galing sa ibang mas sikat na, di ba? Pero iba na yung asta ng SB19 ngayon, lalo na sa kanilang persona at sa kanilang music making. Malayo na sila dati. Pinoy na ngayon ng SB19. Ganun tayo. Pinoy pride. Ano ba yan? Ng mga copycat. Yung nanggagaya ng itsura ng mga K-pop. Papangit daw. Mga kamukha ng mga nagtitinda ng tinapa sa palengke. Imaginin mo yun. Never pa naman ako nakapanood na sinabing ang pangit nila. Grabe, ano ba si Father? Ano ba to siya? 18 ba to siya? Ba't alam niya to lahat? Hindi ko nga napanood yung nagsabi natin mukha silang tagatinda ng tinapa? What? Baka yung nag-comment nun, siya ang nagtitinda ng tinapa. Isampal ko pa sa kanya yung tinapa. Ayok siya. Ng mga Hindi lang tinapa, pati yung lalagyan ng tinapa, yung karton ng tinapa, yung ano, yung parang kahoy ng tinapa, isampal. Loko. papangit daw. Mga kamukha ng mga nagtitinda ng tinapa sa palengke. Grabe. Imaginin mo yun, ang mga Pinoy. Grabe, no? Matitindi mga Pinoy, ha? Oh, the best. The best yung mga Masyadong perpekto No. sa pagtingin. Ang galing. Kung di lang pare yung nagsasalita ngayon. Go on, Father. Ang mga nagtitinda ng tinapa sa palengke. Imaginin mo yun, ang mga Pinoy. Matitindi mga Pinoy, ha? Gagaling ng... Yun bang Ang gagaling yan, eh. perpekto Oo. sa pagtingin sa ibang tao. Mm. Sila yung mula sa wala. Ngayon, dala-dala na nila ang Pilipinas sa international scene. Legit. Sila yung halimbawa ng sinabihan ng mga taong baliw. Baliw nga. Pero Oh. sila ngayon ang nagdadala ng musika ng mga Pilipino sa ibang bansa. Kung dati ang kinakanta ng mga Pilipino ay Korean song, Yes! ay Oo! hindi nila Oo! Naalala ko, puta. Ay, sorry, Father. Yung mga kinakanta dati, yung mga Blackpink in your area. Ngayon, pre, alam ko madaming ano pa rin yung K-pop and I don't blame them. That's yan yung gusto nila, yung BTS and ano. Pero in those times, wala tayong naririnig na sobrang putok na kanta ng Pinoy na galing sa grupo, sa P-pop, na ano, kasi wala talagang Pinoy na ganun yung sa TikTok. Wala. Puro lang mga love song ng Pinoy na walang trend. Puro lang okay. Ayaw.
Nakaka-proud lang kasi sila. Sobrang, sobrang layo. Si Stel kasi to eh. Kasalanan ko ni Stel. Iyakin kasi yun eh. Nakita ko kasi, oh, bakit ba? Bakit ba? Nakita ko kasi yung paghihirap nila nung, nung mga time na. Ewan ko ba bakit ako nasasaktan ng ganito? Hindi naman ako sila. Pero, nakaka-relate kasi ako dun sa, alam mo, walang ano, may respeto sa'yo. Walang nanonood. Kahit alam mo, binibigay mo yung best mo. Tapos, i-judge ka pa nila. Base lang, ang pangit ko. Base lang sa itsura mo. Ginagawa mo naman best mo. Nakarelate ako dun. And, masasaktan ako kasi, nakita ko kasi na mabuti silang tao. Hindi lang dahil magaling sila. Nararamdaman ko sila. Alam mo yung nararamdaman ko na mababait sila. Na mabubuti sila bukod sa talent. Kaya, marinig yung mga ganyan from rags to riches, yung galing sila dito papunta dito, sobrang sarap sa pakiramdam, sobrang nakaka-proud. Akala ng iba, parang bigla lang sumikat, na parang walang, ano ba ako? Na parang hindi lang effort. Panoorin niyo yung mga video ni Casual Chuck, yung mga story, kung gaano sila nilait. Mukha na akong tanga. Intindihan. Ngayon naman ang mga Korean ang kumakanta ng Filipino song because of the SB19. Oo, Sinong baliw? Lagi natin tingnan. Huwag tayong tumingin sa kapitbahay. Tumingin tayo Salamin. sa sarili natin kung ano ang kaya nating dalhin at kung ano ang kaya nating gayahin sa pagkadiyos. Ano ba nakain ko? I'm just really proud na, alam mo yun, hindi lang tayo yung nakakaalam sa hirap ng mahalima. Alam mo yun? Bakit no? Bakit ako ganito? Ano ba? Ang nakikita kasi ng karamihan ngayon, yung mga casuals na wala pang alam sa history ng SB19. Akala nila parang pinamana lang sa kanila yung na parang may Korean yung show BT dumating dito ta sikat na agad, pinasikat na agad dahil Korean yung nag-recruit, sikat na agad ganun. Nagla-live sila sa Facebook. Ilan lang yung nanonood? 3, 6? May kumpanya bang matutuwa nun? Ikaw matutuwa ka ba? May magla-live ka, manonood sa'yo, 3. Tapos, grupo kayo na parang may gustong patunayan, 3 nanonood. Ilan ba kayo sa pamilya nyo? Kahit pamilya nyo, 5 siguro kayo, di ba? Mas madami pa yung... Kaya sobrang nakaka-proud na ang layo na ng narating ko lang. Sabi nga ni Father, ibang bansa na yung sumasayaw ng kanta ng SB19, di ba? Tama na. Ano ba yan? Wala naman akong planong yun lang muna for today.
Curb speech out!